posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Fair Trade. God is King and God should be King over all transactions. Sa ating pakikipagtalastasan sa Diyos, sa kapwa, maging sa ating sarili, the reign of God must be evident. At ang Diyos ay dapat nag-ahari sa ating mga transactions. Proverbs 16:11, honest scales and balances belong to the Lord. All the weights in the bag are of His making. Isang example ng trading na ang mga tama daw na timbang sa palengke, panimbang ng mga bilihin ay sa Panginoon at dapat nakalulugod sa Panginoon ang tamang sukat, tamang timbang. Na pag may binili ako, tama ang bayad ko, pero tama din ang natanggap ko na binili. The Contemporary English Version says, the Lord doesn't like it when we cheat in business. At sa business lang ba yun? Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, fair trade. Tama na pakikitungo, pag ninegosyo, pakikipagpalitan ng anumang mga bagay. Salamat, Panginoon, because you are fair. And we thank you that you are more than fair. You are very generous and kind to us. We now ask you, Lord, to cleanse us and enable us to see your face, to hold your hand, to hear your voice. Kayo po ang mangusap, ituwid niyo ang aming mga kalikuan, liwanagan ang aming mga kadiliman, balansehin ang aming mga mali-mali at liku-likong paraan sa buhay. Mangusap kayo na may kapangyarihan at ang salita niyo maging gamot, pagkain ng aming espiritu. We ask you, in the name of your Son, Jesus, our Savior, our friend, and our Lord. The Lord hates dishonest trade. The Lord hates unfair transactions. Pag may binili ka, dapat tama ang bayad at tama din ang timbang, quality, dami ng iyong binili. Proverbs 20:10, two things the Lord hates are dishonest scales and dishonest measures. Yung merong higit ang naibayad sa tinanggap o kaya ay sobra ang tinubo kesa sa ibinigay na serbisyo o produkto. Maraming unfair trade, maraming cheating, maraming short-changing, and these are all not glorifying to God. In fact, short-changing and cheating is offensive to God. Literally, may kahulugan ng mga binasa natin, unfairness, cheating in the market. Sa literal, sa practical, sa physical na antas, may katotohanan ng mga binasa natin. Leviticus 19:35, do not use dishonest standards when measuring length, weight, or quantity. At ang lahat ng nagtitinda ng mga consumer items na tinitimbang, sinusukat, inuuri, alam na pwedeng dayain ito. At marami nga, ginagamit nila yung alam nila para mandaya. Para mas kumita sila, higit sa kanilang ibinibigay na serbisyo o produkto. But the Lord hates this practice. So, people cheat in terms of quantity. Amos 8:5, we are eager to sell less for a higher price and to cheat the buyer with rigged scales. Kaya ang ating gobyerno tinitingnan ng mga timbangan sa palengke kasi kung minsan 1 kilong karne ang binili mo, yung pala 8 guhit lang yon sa totoo. Yung pala mali ang dami, konti lang. At kung binibilang, nadadaya ka kumisa sa bilangan, nagpapapalit ka ng pera kumisa sa money changer, sa bilis ng kamay niya, kulang ang binibigay sa iyo, akala mo tama, pagbalik mo, ayaw na niyan tanggapin. Dahil sabi niya, tama yan, binigay ko sa iyo. All such things, dishonesty in quantity, and there's also dishonesty in quality. Proverbs 20:14, yung bumili naman ito, it's no good, says the buyer.
then goes off and boasts about the purchase. May ganun mga mamimili. Pipintasan yung tinda para bumaba ang presyo. Pagkatapos, pagka nabili na niya, ipagyayabang niya, ang mura ko ito nakuha. Nadaya ko yung buyer. Mas marami akong nakuha kaysa binayad ko. At maraming tuwang-tuwa pa ganyan. Yung mga mahihirap na tindera, uuwi na lang sila, babaratin mo dahil mabubulok na yung kamatis, mabubulok na yung saging, napipilitan na silang ibenta yon. So tuwang-tuwa ka ngayon na nanggipit ka ng kapwa, ang mura na yun nabili. Amos 8:6, we want to mix in some chaff with grain. O pinaghahalo daw yung balat ng mga butil at saka yung butil, mga darak at bigas, para mapuno ang sisidlan. Akala mo ang lahat ng binili mo, prime commodity, yung pala may halong basura. Hindi lang sa palengke ang dayaan. May dayaan din sa workplace. Yung mga binabayaran ng husto pero hindi naglilingkod ng husto. Meron naman, pinaglilingkod ng husto pero hindi sinusweldohan ng tama. Parehong bandaraya yon. James 5:4-5, look, sabi sa employer na madaya sa pagpapasweldo, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. Yun daw ang naghihintay sa mga taong nagsasamantala sa mahihirap na mga manggagawa. Sweldo na, hindi pa pinapasweldo, pinapatagal pa, iniipit-ipit ang mga pasweldo. Sabi ang lahat ng kanilang paghihirap ay nakakarating na mga daing at iyak sa Diyos. At para lang pinatataba mo ang iyong sarili, parang patabaing hayop para katayin. Cheating. Madayang employer and employees. Meron ng mga empleyado, lalo't may bandy clock, nagkakandara pa mag-bandy clock, tumatakbo, lumilipad, nalalipad ang mga hagdan, at pagka bandy clock niya, biglang bumabagal, slow motion lahat ang kilos. Pupunta sa banyo, magme-makeup, maglalagay ng isang kilay na kulang, magsisipilyo, magbubuklat-buklat mga abubot. Ang bagal na kasi naka-time in na eh. Maraming ganun. Binabayaran mo, yung pala nag-Facebook, oras ng trabaho, kung ano nung ginagawa, musta yung, hi, kumain ka na bang? Binabayaran para mag-ganon. Alam yun ng Diyos at ayaw yun ng Diyos. Proverbs 11:18, a wicked person earns deceptive wages. So an honest person, paglalabas na siya sa kanyang workplace, kay factory, kay office, whatever, o kung hindi quantified yung time, ang lagi mong itatanong sa sarili mo, sulit ba ang employer ko sa ibinayad sa akin sa araw na ito, sa linggo na ito, sa buwan na ito? Hindi yung susweldo ako pero nagpe-pretend lang akong gumagawa. At in fact, uwi-uwi pa yung stapler, uwi-uwi pa yung mga papel at mga supply ng office. Habang nandun sa office, tinda ng kung ano-ano. So, alam yun ng Panginoon. Ito yung mga pandaraya sa literal, sa physical na paraan. Pero may higit pang pandaraya. Figuratively and symbolically, there's a lot of unfairness, cheating, in relationship with God, with people, with oneself. And let's talk about our relationship with God. How do we cheat God? In quantity. Sabi sa Malakay 3:8-9, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings, you are under a curse because you are robbing me. Sabi ng Diyos. Dinadaya mo pa, kung lagi pa itinatanong, sa gross ba o sa net, basta kung saan mas ganansyado ka, doon ka papupunta. Sabi ko, you are robbing me. How else do we make an imbalance in our trade with God, in our relationship and transaction with God? Exodus 28:10, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. And the Sabbath has come to me not only rest, but also a day of prayer, day of worship. Maraming mga tao, short-change ang Diyos. Binibigyan siya ng 6 days a week para sa kanyang lahat ng gawain, and the 7th is for the Lord. Tapos kumisan, wala pa ni isang oras for the Lord, wala pang 30 minutes, absent pa, or konti. Late darating sa worship, at unang-unang aalis, nagkakandara pa sa pag-alis. Kulang either sa pahinga o kulang sa worship, yun naman,
ang purpose ng ikapitong araw ng pahinga. Yung iba hindi pa sumisipot. Lalo pag long weekend. Wala lahat. Long na nga yung weekend, ang dami-dami ng day ng weekend, pati worship sacrificed. Hebrews 10:25, some people have gotten out of the habit of meeting for worship, but we must not do that. Remember that there's a trade, there's an exchange. God gives you life and you give God what you owe Him. Sabi ni Jesus, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. May ibinibigay sa iyo ang Diyos, pero meron kang ibabalik sa Diyos, walang dayaan. Hindi lang sa quantity, people can be imbalanced in their transaction with God in terms of quality. Kakanta ng hindi memoryado ang kanta, kakanta ng hindi alam ang kanta, maglilid ng Bible study na hindi handa, magtuturo na hindi handa, magmi-minister na pahuli-huli, low quality. Si David, nung meron siyang binibiling lupa para lagyan niya ng lugar ng offering, meron siyang binibiling mga hayop para i-offer. Dahil siya'y hari at dahil i-offer niya sa Diyos, ayaw pabayaran noong mayari. Sabi niya, hindi, magbabayad ako at huwag mo akong bibigyan ng discount, babayaran akong buo, sabi ni David. 2 Samuel 24:24, I insist on paying for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Sabi niya, hindi ako mag-offer sa Diyos ng libre ko lang nakuha. Hindi ako nagbayad ng buo at ganap. Hindi ganun ang paggalang ko sa Diyos. Sabi ni David. Quality. Mark 12:41-44, Jesus was sitting in the temple near the offering box and watching people put in their gifts. He noticed that many rich people were giving a lot of money. Finally, a poor widow came up and put in 2 coins that were worth only a few pennies. Jesus told his disciples to gather around him. Then he said, I tell you that this poor widow has put in more than all the others. Everyone else gave what they didn't need. But she is very poor and gave everything she had. Now she doesn't have a cent to live on. Inoobserbahan ni Jesus yung mga naghuhulog ng offering sa mga synagogue kasi nila noon, sa mga temple, hindi naman lumalakad yung mga basket. Merong lugar na huhulugan mo ng offering mo. At yung mga mayayaman, kung maglaglag ng marami nilang mga coins, talagang dumadagumdung ang sound. Tapos merong isang biyudang babae na mahirap na naghulog lang ng 2 maninipis na coin na parang pinipig sa nipis, kung kilala pa ng mga millennials ang pinipig. Basta manipis. Wala man lang sound. Sabi ni Jesus, alam niyo kung sinong biggest donor today? Yung babaeng yan na widow. Sabi niyo, mayayaman ang dami nilang binigay, pero ang dami pa namang natira sa kanila. So bali, barya-barya lang din yung binigay nila kahit malaki. Pero sa babaeng ito, hindi barya binigay niya kasi yan ang lahat-lahat na sa kanya. So the Lord looks at proportion. Not only how much you give, but how much is left after you gave. Be it in terms of financial donation, be it in terms of time, be it in terms of talent. How much of our time is only ours? How much of our time is tithe to the Lord? Meron tayong pananagutan, may transaction tayo. Hindi libre ang lahat. Meron tayong dapat na sinusukli at ibinabayad. Yun yung relasyon natin sa Diyos. How about our relationship with people and with others? Pag may nag-asawa, pareho silang may isusuko at pareho silang merong ganansya. Meron silang pahinga at may pagod. Meron silang nakukuha at meron silang ibibigay. Dapat balance ang trade. Marriage should be fair trade, not unfair. Leviticus 25:17, do not take advantage of each other. Dapat walang lamangan, walang gulangan. Halimbawa, parents and elders. Mga kabataan o mga anak, ano ang ating fair trade acts with our parents and elders? 1 Timothy 5:4 and 8, if a widow has children or grandchildren, they should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family. In other words, kung meron kang nanay, tatay na byuda, may matanda na kayo sa pamilya, ang mga anak daw at mga apo
ang pinakamabisa na pagpapatunay nila ng kanang pananalig ay alagaan ang mga matatandang ito. And so, sabi ng Bible, repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Masahol pa daw sa hindi mananampalataya yung mga taong hindi inaalagaan ng mga matanda sa kanilang pamilya. At syempre, pwede mong baligtarin yon kasi pamilya rin yung bata. Kung ikaw ang matanda na malakas pa at may bata sa iyong pamilya, duty mo na alagaan, pakainin, itaguyod ang batang yon. Nagkakaroon lang ng reversal of roles. Habang bata pa si anak, yung matanda ang magulang na malakas, itataguyod ang batang mahina pa. Pero paglipas ang panahon, yung bata ang lalakas, yung matanda ang hihina, itataguyod naman ng anak ang magulang. And the cycle goes on and on from generation to generation to generation. That's how creation and humanity is supposed to function. May balance. Yung unang bahagi ng iyong buhay, tumatanggap ka mula sa magulang, sa elder, sa matatanda, and then the next part of your life, ikaw naman yung nagbibigay sa kanila. Kaya sa Mark 7:10-12, kinriticize ni Jesus yung korban na itinuro ng mga priest. Pagka idodonate nyo sa simbahan, pwede nang hindi nyo bigyan ng mga magulang nyo. Imagine na pauso yun. Para lahat ng pera ng mga tao pagpunta sa church. Sabi ni Lord, you give to Caesar what is Caesar's and to God what is God. You give to the church what is the churches, and you give to your parents what's supposed to go to them, or you give to your children. Huwag mong nakawan yung church para sa iyong parent, huwag mong nakawan yung parent mo para sa church. Lahat dapat may kaayusan. At sabi na Ephesians 6:2-3, honor your father and mother. So you honor your father and mother through your material and physical support, and very especially through your emotional, social, and spiritual respect. Ibinibigay lahat yon sa tamang transaction. Dapat walang lamangan ng brothers and sisters and friends. Ang pagiging kapatid ay isa ring transaction. Meron akong binibigay sa kapatid ko, pero dapat may tinatanggap din ako. Hindi one way. Hindi tulad ng nagiging example ng maraming pamilya, pag merong isa o dalawang matino, responsible and fruitful, sila na lang ang laging tinatalbusan, pinipitasan, hinihingan, tapos yung iba, hingi na lang ng hingi. They just get and forget. And the responsible members of the family just give and forgive. It's not balanced. It's not the way of God. Dapat may balanse. May mga magkakapatid, naglalamangan. Kung sino yung hindi makatiis, kung sino yung mabait at maawain, yun ang laging na-assign na mag-alaga sa magulang, magpagamot sa magulang. At yung iba, nagtetengang kawali na lang, nagmamaang-maangan, hindi sila tumutulong. Hindi lang yung may pera ang nag-aalaga ng magulang. Ito yung walang pera, ikaw ang mag-alaga, ikaw magpaligo, ikaw magbantay. At yung may pera, siya ang magbayad sa ospital, magbayad sa doktor. Pero hindi na siya dapat ang nagbabantay para magka-oras siya maghanap buhay dahil siya nga itong kumikita eh. Lahat may role. Hindi pwedeng naglalamangan, nag-aagawan sa mana, nag-aagawan sa rights and privileges. Ang dapat pinag-aagawan yung duties and responsibilities. Hindi ko mo, ikaw na ate, may trabaho ka naman eh. O lalo na pagka yung ate, walang asawa. O wala ka namang asawa ate, old maid ka naman. Ako, ang dami kong anak na pinapaaral, ikaw na lang mag-alaga sa mga nanay. Yun nga eh, ako nga ang walang asawa, so pagtanda ko, walang mag-aalaga sa akin, kaya dapat mag-save ako, di ba? Tapos inuubos mo lahat. Pagtanda ko, wala akong saving, wala akong anak. Ikaw, may mga anak ka na magtataguyod sa'yo. Tapos gusto mo akong maubusan ngayon. Dapat fair. Hindi assign ka na lang ng assign kung sino ang responsible, kawawa. Nababalagoong. Lagi ka na lang taya pagka mabait ka. Hindi yun tama. At meron ding transaction ang mag-asawa. There is cheating in relationship with one spouse or partner. Sabi na Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, not with someone else's wife. Or not with someone else, tapos pwera yung wife mo. Sabi niya, enjoy life with your wife. Kasi kasama mo yan sa hirap. Matapos kang alagaan, ipaglaba at mga anak na mga anak mo, ngayon, ipagpapalit mo sa 14 anyos. Dapat nga yung pagtanda niya, kaya nga tumanda yan dahil sa iyo eh. So dapat mo siyang alagaan at itaguyod. May pananagutan ng mag-asawa sa isa't isa, even moments of intimacy and private joys together.
It's not just a privilege, it's also a duty. 1 Corinthians 7:5, do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer, then come together again. Of course, 1 Corinthians 7:5 is talking about intimate relations between the husband and the wife. Sabi ganon, huwag niyong pagkakaitan ng isa't isa. Dapat lagi kayo nagbibigay sa isa't isa. At kung sakasakali man na gusto niyo mag-focus sa kada dasal, sa mga moment that you want to do very spiritual things, do it shortly. And right after that, you go back together again. Ganon ang buhay may asawa. Hindi yung pagod ako, masakit ang ulo ko, wala ako sa mood. Walang ganon. Sabi sa Bible, the body of the wife belongs to the husband, and the body of the husband belongs to the wife. Mayroong pananagutan. Deuteronomy 24:5, if a man has recently married, he must not be sent to war or have any other duty laid on him. For 1 year, he is to be free to stay at home and bring happiness to the wife he has married. Can you imagine 1 year? Siguro pag bagong kasal, walang military duty. Hindi pwede mag-duty na malayo. Dapat laging kapiling ng asawa, 1 taon na magpaligaya sa asawa. Deuteronomy 24:5. Nakikita niyo yung pananagutan. Kaya dapat kung ang mag-asawa lang, honest, fair sa isa't isa, wala na dapat space yung unhappiness, discontentment, tapos naghahanap patuloy ng ligaya sa ibang kandungan. Do your marital duties. Enjoy your marital privileges. It's a trade, and it must be fair trade. Meron pa. Dahil yung lalaki o yung babae ang may trabaho sa labas at kumikita, laging kung itrato yung nando sa bahay na spouse, akala mo, wala naman trabaho yan sa bahay lang yan. May magte-text pa sa akin o may message sa Facebook, dito, wala naman po akong trabaho, housewife lang ako. Hindi ba trabaho maglaba, mamalansya? Pag may baha, binubuhat mo yung mga refrigerator. Pagka mayroong tulo yung bubong, inaakyat mo. Pagka may magnanakaw, kinakarate mo. Pagkatapos yung mga anak mo, hinahatid mo sa school, luto ka dito, hugas ka doon, namamalengke ka, nakakaliskis ka ng mga isda, pagod na pagod ka. Hindi ba trabaho yun? Trabaho yun. Trabaho, wala sweldo. Kaya dapat hindi sinasabi nung may trabaho, ay, ako kumikita, pera ko. No. Kung wala kang asawang nag-aalaga sa bahay mo, sa buhay mo, sa mga anak mo, hindi ka rin makakapag-focus sa trabaho. Hindi ka makakapasok on time, wala kang isusuot. Kaya dapat fair ang samahan ng mag-asawa. Walang dayaan. May binibigay ka, may tinatanggap ka. That is God's command, and that is God's will. At syempre, wala din dapat dayaan on one's children. Bihira, pero meron din, yung magulang pa ang nandadaya sa anak. Pero nangyayari yun. Kaya sabi sa Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Huwag niyo silang sagarin. Huwag niyong inisin to the point na maging rebelde. Ang bata-bata pa, siya mong pinaghahanap buhay, tas ikaw nagsusugal, ikaw nagchichismis lang, tas yung mga bata nagtitinda na kung ano sa lansangan, tas yung tatay lasing, adik-adik. Sabi sa 2 Corinthians 12:14, children are not supposed to save up for their parents, but parents are supposed to take care of their children. Yung mga bata, habang bata pa, hindi sila dapat na nagsusupport sa magulang. Dapat yung magulang ang nagsusupport sa bata. Habang bata. Siyempre, dadating ang panahon, yung bata, hindi na bata, siya na yung nasa katanghalian ng buhay, siya na ngayon na magsusupport na sa kanyang magulang na nasa sunset na ng buhay. May reversal. Pero hindi obligasyon ng mga batang maliliit na buhayin ng kanilang magulang. Pananagutan yon ng mga magulang. So meron unfairness to people, and there's also unfairness to the community and to the nation. 1 Peter 2:13, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. Pag no parking, no parking. Pagka no littering, no littering. Pag pay your taxes. Marami mga tao gusto nila ma-enjoy yung privilege ng pagiging citizen ng isang bansa, pero ayaw nila ng duty, ayaw nila magbayad ng buwis, ayaw nila sumunod sa batas. So ang mga mamamayan, mayroong pananagutan sa bayan para ang bayan ay tumino. At ang mga nangunguna, lalo namang may pananagutan para tumino ang bayan. Kaya si Solomon, nung ginawang hari,
Sabi ng Panginoon, humiling ka kahit anong gusto mong hilingin, ibibigay ko sa iyo dahil kukoronahan kang hari. Si Solomon humingi ng karunungan. 2 Chronicles 1:7-12, Solomon asked for wisdom to govern. Sabi niya, napakadakila po ninyo, dakila ang inyong bayan, dakila ang mga taong ito, so turuan niyo akong maging mabuting administrador. Give me wisdom. Huwag kayong nagboboto nung walang wisdom kasi lugi ang bayan. Huwag kayong nagboboto ng mga tamad, mga walang vision, walang pagmamahal sa tao, sa taong bayan, kasi malulugi ang bayan. May pananagutan ng mamamayan at ang mga namumuno para patinuin ang isang bansa. There should be correct balance between rights and privileges and duties of citizens and even of leaders. Meron din tayong unfairness with our dealing with humanity sa pangkalahatan ng kapwa. Kumisan sa ating sobrang pagiging malaya sa sarili, nasa-sacrifice na yung buhay ng iba. Your rights stop when it begins to intrude on other people's rights. Hindi ko may karapatan ka, pwede mo nang tapakan yung iba. Ang karapatan mo hanggang hindi ka palang nakakatapak ng iba. Mga kabataan, may karapatan naman kayo maging bata, mag-enjoy sa buhay, maraming matutunan, maraming maranasan. Until hindi nyo natatapakan yung parental rights naman ng mga magulang nyo. May rights sila na sundin ninyo. May rights sila na kayo bantayan, gabayan, utusan, bigyan ng mga assignment. Right din nila yon. Hindi ko mo, I have my human rights as a child. Paano naman yung human right ng parents? So dapat may balance ang samahan ng magulang at ng anak. Hindi one way na parang fascist dictator yung magulang, wala nang right yung anak, at hindi rin naman naging hari yung mga anak na sila lang nasunod, binaliwala ang magulang. Give and take. May tamang lugar para sa lahat ng bagay na ginagawa sa silong ng langit. 1 Peter 2:16-17, live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Show proper respect to everyone. Young people, yes, you have rights to be young, to be happy, to enjoy, but show respect to your parents. Lalong-lalo kung minor de edad ka, nasa silong ka ng pangangalaga, pangangasiwa ng iyong magulang. Pag may conflict of interest kayong dalawa, dapat parental authority ang masunod, hindi yung anak kasi siyang magulang. Bakit ba mayroong chain of command? Bakit mayroong authority? It is to settle disputes. Kaya nga kuminsan, nakalagay pa sa Bible, wife, submit to your husband. Yung submission na yon, pag mayroong grave conflict of interest, na pagka hindi nag-submit yung isa sa isa't isa, maghihiwalay na lang sila. So mabuti pa, para manatiling magkasama, there should be submission. But not on everything. Hindi hanggang kung anong kakainin mo, anong susuot mo, anong kulay ng iyong buhok, sabit ka ng sabit. Sa mga area na sobrang magkabangga ang inyong pananaw, for the sake of preserving your relationship, one should submit to the other. And the tradition of the Bible has it that the woman submits. But many values in the Bible have changed even during the Bible times. Nag-a-adjust yun. Kung anong ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin lang na mahalaga, unity. Kaya may submission, kaya may authority. So mga anak, pag merong grave conflict of interest with your parents, you should know na parents dapat amang ibabaw. Sila ang binigyan ng Diyos ng ganong tungkulin at karapatan. Lumagay sa lugar. Kahit ang mga orchid kumakapit sa puno, hindi tumutubo sa kung saan na lang. Ang water plant nasa water, ang cactus nasa desert. Lumalagay sila sa lugar. So ang magulang dapat nasa lugar, ang anak nasa lugar, ang manugang nasa lugar, ang apo. Everybody should take your correct place para walang conflicts or minimize lang ang conflicts. Philippians 2:3-4, in humility, value others above yourselves. We should also be fair to the environment, to the planet. Yung environment ang nagbibigay sa atin ng buhay natin eh. Instrument sila ng Diyos. Bakit ka humihinga ng oxygen when you inhale? Dahil may mga puno na nag-exhale ng oxygen. Pag walang puno, walang oxygen, wala tayong hihingahin. Why are you killing all the trees? Yung oxygen mo,
hihingahin naman ng puno. Yung oxygen niya, hinihinga natin. Lalabas yung carbon dioxide from our lungs, hihingahin naman ng puno. Kapag may puno at may tao, may bigaya ng hangin, pareho sila nabubuhay. So, mga anak ng Diyos, lalong-lalo na, we should protect the environment. We should protect water supply that is to be kept clean. Minimize the use of plastics that are not biodegradable, na pag natapon sa ilog, sa dagat, ikinamamatay ng mga hayop, natatrap sila sa loob ng mga plastic bag, nakakain nila yung mga plastic pellets na akala nila pagkain, nakakasama na sa kapwa yung ating sobrang convenience ng paggamit ng plastic at iba't iba pa. Ang mga puno, inaalagaan yan. Kung meron kang hektar-hektaryang lupa, kilo-kilometrong lupa, square meter na lupa o lupa sa paso, huwag lang lupa sa kuko, taniman mo ng halaman. Kasi kailangan natin yan. Deuteronomy 20:19, when you lay siege to a city for a long time, do not destroy its trees because you can eat their fruit. Do not cut them down. Kita nyo, pati puno ayaw ipaputol. Sabi niya, kung may giyera, huwag nyo idamay mga halaman. Huwag nyo sila sunugin, huwag nyo silang putulin. Kasi kailangan nyo rin ang bunga nila. Dapat minamahal natin ang kalikasan. Yung mga likha ng Diyos. We should recycle as much as possible. We use too much, we consume too much. Kaya kung meron kang lalagyan ng isda pag namimili ka sa palengke o sa supermarket, hindi mo na kailangan ng plastic. Dala-dala mo na bag. Kasi dala-dala mo yung lalagyan mo patulit-ulit para sobrang consumption ng mga ganitong bagay. We are destroying our oceans so quick that probably in 20, 30 years, there will be more plastic bags floating than fish. Ang unang commandment, alam niyo kung ano unang commandment ng Diyos? Sabi kay Adan, take care of the garden. Take care of the animals and the plants. Dapat may balance ang relationship natin with the plants and the animals on the planet. Hindi tayo lang ang wagi, tayo lang ang gumagamit, tayo lamang ang nagko-consume. You were created by God. You did not create yourself. Then you are sustained by God. Therefore, you are not your own. In fact, the Bible says you are not your own. You were bought at a price. So glorify God in your bodies. So be aware of unfairness and cheating in your relationship with your own self, with oneself. Marami sa mga tao, unfair sa sarili. Sobra magsakripisyo, hindi kumakain ng tama, hindi nagpapahinga ng tama, o kaya hindi sakripisyo, may mga bisyo kung ano-ano na papabayaan ng katawan. You've got to be very fair to yourself, to your body, because your body gives you a house for your spirit, a house for your brain. When it dies, the brain will die and the spirit will go. You have to take care of your body. Ephesians 5:29, no one ever hated his own body, but they feed and care for their body. So alam mo na yung mga masasamang pagkain, huwag mo nang kainin. Although of course, yung iba, nalalaman natin, akala lang pala natin masama, pauso lang pala ng mga may gustong ibang itinda na yun ang kainin natin, yung tinda nila. Siyasatin mo rin, suriin, pero matapos mapatunayan kung anong mabuti at masama, huwag nang pasaway. Huwag nang ipilit na kainin yung hindi mabuti sa katawan. Diabetic ka na nga, panay pang inom mo ng mga soda, panay pang inom mo ng mga sweetened juices, kain ka pa ng kain ng timba-timbang kanin, alam mo na nga hindi yun mabuti sa'yo. May heart problem ka na nga, mayroong problema na ang iyong katawan, kain ka pa ng kain ng mga bawal, ungodly ang ganyan Si Adan, inutusan, alagaan ang hardin, ang halamanan, at nakauna-una ang halamanan na yon, katawan ng tao. Ecclesiastes 11:9, you who are young, be happy while you are young. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. Magandang teaching yan. You are free to do what you want to do. You've got to enjoy your life at whatever age, but within the context, not at the expense of family or society. O young person, you want to be happy, you want to enjoy. Pero madaling araw na, hindi ka pa umuwi, nag-aalala na yung mga magulang mo. Hindi na yun freedom. You're already infringing upon the rights of your parents. You live together in the same house, at the same time in history, you have a responsibility to each other
to keep each other as happy as possible, as safe as possible, as contented as possible. So young person, enjoy your freedom within how the rest of your family defines it in the relationship to their other freedoms and to the well-being of the entire family. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili. Ganon din yung nanay, ganon yung tatay. May pananagutan ka. Lalo asawa, may pananagutan ka umuwi sa oras. Kasi nag-aalala yung asawa mo. Nagsiselos kuminsan. At madalas natatakot na baka ka napahamak. Mga anak, ang mga magulang tanong na tanong, nasan ka na? Anong ginagawa mo? Sinong kasama mo? Tapos naiinis yung mga anak pag tinatanong. Ang totoo, ang tunay na tanong anak ay ito, buhay ka pa ba? Yun lang yun, sari-sari yung tanong, how are you? Nasaan ka? Ano ginagawa mo? Ano kinakain mo? Gusto lang malaman kung buhay ka. Kasi one of the greatest fears ng parents, baka nabarog na yung anak nila habang nalalaglag sa isang tricycle, o baka may sumaksak sa dilim, baka nahulog sa ilog, wala nang nakakita, baka namatay na, baka may nangyari ng masama. Kaya hanap ng hanap, tanong ng tanong. Mga bata naman iinis pag hinahanap sila. Nakakainis naman kayo, hanap kayo ng hanap. Mainis ka sa buhay pag wala naghahanap sa'yo. Yun ang nakakainis. Nobody cares? Yun ang nakakainis. Basta't mag-asawa, magkapatid, magulang, anak, magkakasama sa kumpanya, mayroon tayong pananagutan sa isa't isa to keep each other as happy and as safe as possible. So our personal liberties must be measured within the context of the enjoyment and well-being of the entire community where we belong. Ang hilig-hilig mong sumayaw, yugyug ka ng yugyug, ang likot-likot mo, nakasakay kayo sa bangka na walang katig. Tapos sabi mo, ganito ko talaga ako, gusto kong sumayaw. Lulubog tayo lahat, kasasayaw mo. May duty ka na manahimik muna dahil merong ibang madadamay. At ganun tayo sa pamilya. May madadamay. Yung mga ibang kabataan, gustong mag-rappelling, kung ano-ano mga activities, sumuot sa mga kuweba, umakyat sa mga bundok. Kung namatay kayo, di kawawa na may magulang nyo, walang anak. Kung hindi lang kayo namatay, nabaldado kayo buong buhay, di aalagaan kayo ngayon buong buhay. Hindi ba unfair yun? Para ka lang magkaroon ng fun? So isinasaalang-alang mo yung mga tao around you when you would like to have fun. Fun mo tapos torture sa kanila. It's not godly. So it should be within the context of the community. Ang mga karapatan nating pangtao, ang ating mga liberties, ang ating mga kalayaan in relation to the well-being of the entire nation, the entire community, the entire church. So maraming unfairness, maraming cheating. Alam niyo kung anong bunga niyan? Imbalance. The wife gives more than she gets, imbalance. The husband gives more than he gets, imbalance. Ganon din yung anak, ganon din yung magulang. Yung citizen at yung government, somebody gets more than what the other person gets, imbalance. And you know that imbalance creates disharmony. Disharmony creates disturbance. Disturbance creates trouble and illness. Kaya may sakit ang lipunan, hindi balance ang talastasan ng mamamayan at ng mamamayan. May sakit ang pamilya kasi yung mag-asawa, hindi balance ang samahan, ang anak at magulang, hindi balance, ang magkakapatid, hindi balance. So be fair. In fact, do not just be fair in your relationship with everyone that we have mentioned. Be generous. Do not just give. Outgive. Why? Again, may balance. If you give less than you should, sisingilin ka. But if you give more than you should, may sukli ka mula sa Diyos. So kung magiging imbalance, kapatid, ang iyong pamamaraan, err on the side of being generous. Outgive the world, outgive your family, outgive everybody. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Pag merong problema ang ating pamilya, i-define nyo agad kung anong contribution nyo sa problema at anong contribution nyo para yun ma-solve. And do your part. And then that's one less problem. And inspire the others to also do their parts. Palakihin nyo lang yun. Apply sa church, sa community, sa bayan, sa planeta.
Kaya ang planeta natin, sobrang pollution, may imbalance sa pag-produce natin ng mga basura at sa pag-iingat natin sa mga napuproduce na basura. In your relationship with God, with others, with yourself, trade fairly. Do not get more than you give. Maging fair. May asawa ka, be fair. Hindi lang ikaw kuminsan ang nahihirapan, siya din. Ang pamilya nyo may mga problems, be fair. Hindi lang ikaw naman problema. Lahat kayo apektado. And be fair to God, to the environment, to others, and to yourself. Then there will be balance. When there's balance, there's going to be harmony. When there's harmony, there's going to be unity. When there's unity, there's going to be peace. When there's peace, there's going to be happiness. When there's happiness, there's going to be health. Interrelated lahat yan. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. Be fair to everyone in your life. Dear Lord, teach us. Ipaalala mo, ipamukha sa amin kung kami ay lumalabis sa pagtanggap pero kulang sa pagbibigay. Turuan mo kaming ibalanse ang lahat. Ang aming mga karapatan at mga tungkulin, our rights and duties and privileges, what we give and what we take. Teach us, Lord, to live balanced lives. Let it start with how we think, how we live in our homes, in our communities, in our church, in our country, in the whole world. Teach us, Lord, to respect the law of nature, and that is balance. Pag-usapan natin with the Lord, mga kapatid, ang mga bagay na ito. Manahimik, siyasatin ang sarili, at hayaan ang Espiritu ng Diyos ang magsabi sa atin, ito para sa iyo, ito dapat mong gawin, ito dapat mong tigilan. So you contribute to balance, and you contribute to fair trade. Dear Lord, speak to your children as we all lay still and be quiet before you right now. Mangusap po kayo sa sandali ng katahimikan. Turuan niyo kami ng personal and private application of all these things. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Fair Trade. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Enero, gaganapin ito sa January 19, 2025. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat nating kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba.
Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Jesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon. Halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan.
at sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!